The message this morning, my son, is mao ni siya, don't cross the line. Don't cross the line. Now, let me give you a few details about Shimei. Kay siguro, ang daghan ninyo din, wala nakaila sa iyaha. Kisa na siya, nakaila na ka ni Shimei. Wala. Si Shimei, mga igsoon, descendants ni siya, kaliwatan ni siya ni King Saul. Kisa sa inyo, nakadungog kay King Saul. King Saul was the first king of Israel. Kaliwat siya sa tribe ni Benjamin, gikan sa kaliwatan ni Saul. Now, kani si Shimei, ning kuan siya, ning appear ang iyang name, dinhi sa 2 Samuel, beginning in 2 Samuel. Sa diha nga si King David na, si David na ang naghari sa Israel. Now, naay panahon sa paghari ni King David that his son Absalom, ang iyang ikatulong nga anak, are you listening? Ang iyang ikatulong nga anak nga lalaki, Absalom by name, ning rebelde sa iyaha. So Absalom conspired against David, and so David was forced to leave the city of Jerusalem. So ninghawa si David kauban sa iyang mga men, unya sa diha nga nag-adto sila dito sa lugar sa Bahurim. Okay, naabot sila dito. Naa dito si Shimei. Shimei was following King David and he was cursing David. And he cast stones upon David. So naay usa ka mga sundalo ni David, mga igsoon, nga nagduol siya kay King David o nagsulti siya, Hari, my majesty, di ba? Muna ilang ginasulti, no? Yung na, Hari, this man deserved to die because he cursed the anointed of the Lord. Because according to the law in Exodus chapter number 22, bawal tungluhon ang mga anointed sa Ginoo. David was God's anointed, and here Shimei was cursing David, the king of Israel. Because nasa grabe nga kaning hatred o digid siya ganahan kay David, mga igsoon. So he was cursing David. Unya gilabayan niya bato si David. Ingon na. So naay usa ka lalaki, mga igsoon, I forgot his name, pero usa sa mga trusted nga soldier ni David, ug nagsulti siya kay David nga unsa man, tagai kong order og akuan na siyang patyon, putlo na ko ang iyang ulo. Nagsulti siya. Unya nagsulti si David atong iyang men nga unsa may gibuhat nako sa imuha, nganong buhaton man nimo na sa iyaha. You know what? The thing about David, mga igsoon, buutan si David. Maayo siya nga taom. He was a picture of God. He was a picture of our Heavenly Father. You know, si Shimei, nasa gibuhat, he was cursing, he was casting stones upon the anointed of the Lord, yet wala nagbalos og dautan si David sa iyaha. Shimei was a picture of us, mga makasasala. And what we deserve, because we are a sinner, we deserve death. We deserve punishment from what we do. Dili ba? Kita sa mga makasasala, unsa may angayan nato. Ang angayan nato madawat sa atong kinabuhi, silot sa atuang sala. But you know what? David did not give or gave what he deserved. Instead, mga higala, when you read the Bible, fast forward, gipasaylo ni David si Shimei. Sa diyang namatay na si Absalom, unya, mga igsoon, ning balik na kay 5 years nag-reign si Absalom. Okay? In rebellion to his father. Sa diyang namatay si Absalom after 5 years, na gibalik si David dito sa iyahang gingharian. Unya, sa dihang nakadungog ang mga uban nga mga tribe, o kani si Shimei, nahadlok si Shimei. He went to the king and asked for pardon. Nangayo siya og kaning pasaylo. Unya, katong nagpadulong si Shimei kay Haring David, uban sa mga Benjamites, kay di ba gikan siya sa tribe sa Benjamin, paminaw?
nanaputong lalaki. Nagsulti siya, King, give a command. This man deserve to die. Saman, patyon ako. Unya, unsay gingon ni David mga igsoon, no. Dili. Instead, nga tagaan siya sa iyahang dapat nga madawat, nga silot, gipasaylo siya ni David. That's a perfect picture of what God did to us. Nga bisan makasasala tang dako, bisan natay gibuhat nga di maayo, maybe some of us here kaniadto we are cursing God. Dili ba? We are cursing God not just in our mouth but also in our deeds. Watay gibuhat nga nakapahimaya sa Dios. Watay gibuhat kaniadto nga kung asa ang Dios nahimuot siya sa atoa. Everything we do is displeasing and disgusting to God. Yet God chose to love us. He chose to forgive us and to pardon us. And He gave us salvation. Amen? Mauna ang gibuhat ni David. Gipasaylo si Shimei ni David. Amen? Now karon when David was getting older, tiguwang na si David. When you read 1 Kings, okay, the content of 1 Kings is mostly sa paghari sa iyang anak nga si Solomon. Because Solomon was the successor of King David. Now, sa 1 Kings chapter 1, are you listening? Buhi pa si David pero tiguwang na siya. Okay? Now, sa diha nga dying na si David, David called his son who will succeed his throne and told him about what Shimei did. Unya, nanumpa man to si David kay Shimei nga dili nako siya patyon. Pero giingnan ni David ang iyang anak na si Solomon, bantayi siya. Give a charge to him para makita kung tinuod sincere siya nga nagbag-o sa iyahang binuhatan. And so, mauna niya atong gibasa na dayon. Fast forward, 1 Kings chapter number 2. Gipatawag si Shimei ni King Solomon. David was dead already, and now his son Solomon replaced him in his stead. Now, karon nga si Solomon na ang naghari, naghimo og charge si Solomon sa kang Shimei. Shimei, I want you to build a house in Jerusalem. Diha ka magpuyo sa Jerusalem. Unya, gimanduan siya ni Solomon, dili ko gusto nga mugawas ka dinhi sa Jerusalem. Diha lang ka sa Jerusalem magpuyo. Mao na atong gibasa, balik na gud sa verse number 36. Verse number 36. Nag-follow pa mo? Now, in verse number 36, yun rin, and the king sent, mao na ni si Solomon, di na ni si David, patay na si David rin. And the king sent and called for Shimei and said unto him, build thee an house in Jerusalem and dwell there. Pagtukod og balay sa Jerusalem o diha ka magpuyo sa Jerusalem. And go not forth thence any whither. Sa Bisaya pa, ayaw o gawas sa Jerusalem. Stay in Jerusalem. Next verse. For it shall be, mao ni ang pak nila, that on the day thou goest out, kung mugawas ka sa Jerusalem and passes over the brook Kidron, thou shalt know this for certain, that thou shalt surely die. Kung mutabok ka, kung mugawas ka sa Jerusalem, know this for certain, sa sigurado, mamatay ka. Amen.
Murag si Duterte ba? Okay? Amigo ta. Okay? Pwede ka magpuyo diri freely sa kuang syudad. Pero kung magbinuang ka, kung magdroga ka, mamapatyon ta ka. Di ba mo, nag-Duterte, no? Di ba? So, yun po si King Solomon. Kung mutabok gani ka, timan ini, mamatay ka. And then, unsa man ang gitubag ni Shimei. Ang gitubag ni Shimei, tanaw rin in verse number 38. And Shimei said unto the king, ang panultihon nimo hari maayo. Good. Okay na sa kuha. As my lord the king had said, so will thy servant do. Unsa ang imong gisulti hari, buhaton nako na. Okay na. And Shimei dwelt in Jerusalem many days. When the Bible used the word days, it refers to years. So, ang days diri may gala, ma-find out nato sa sunod nga verse kung pila ni siya kay years. Kay after pila kay years, something happened. Gibuhat si Shimei. Verse number 39, please. And it came to pass at the end of pila, 3 years. At the end of 3 days, 3 days, 3 years. Okay? Ang giingon sa Ginoo kay Hezekiah, I will add unto thee 15 days. Huwag niya gigamit years. Because ang 1,000 years na to, 1 day lang nasa Ginoo. Yes, niyo. So gigamit ang days sa years in relation to God. But it came to pass at the end of 3 years, ang duha sa iyahang mga sulugoon, ning dagan, ning ikyas, ning tabok, ning adto kang Akish. Kani si Akish mga igsoon, taga Philistia ni siya. Gath, Philistine. Ning adto siya dito kang Akish, anak ni siya ni Maaka, king of Gath. And they told Shimei, ilang gipahibalo si Shimei, now there's the temptation na. Kay nakadawat nagbalita si Shimei nga ang duhan niya ka servant ning gawas. So they were tempting Shimei nga mo apas sa ilaha, apason sila. And then unsa? They told Shimei saying, behold, thy servants be in God. Next verse. Tanawan sa gibuhat ni Shimei. Unsay pact nila ni King Solomon? Pagtukod og balay sa Jerusalem. O pagpuyo din ha. Ayaw og tabok. Don't cross over. Ayaw og gawas. Stay in Jerusalem. But here's what happened. After 3 years, Shimei arose and saddled his ass. Ang ass diri mga igsoon kay donkey. And went to Gath. Ning tabok siya. He went to Gath to Akish to seek his servants. And Shimei went and brought his servants from Gath. Unsa ang giingon ni Solomon sa iyaha? Ayaw tabok. Stay in Jerusalem. Kaysa adlaw mutabok ka, know this for certain that you will surely be put to death. Mamatay ka. Karon gisupak na. Karon nakadawat og balita si King Solomon. Tanawan niyo di mahigala in verse number 41. Nasabtan na niyo yung story. Okay. Mas may nainani no para mas ano. And it was told Solomon, nabalitaan ni Solomon that Shimei had gone ning gawas siya gikan sa Jerusalem. Supposed to be dito lang siya sa Jerusalem. But he had gone ning gawas siya sa Jerusalem ug ning adto siya dito sa Gath. Ning supak na ba ni? Wala pa. Supak na. And was come again. So human nga ning adto ning gawas siya sa Jerusalem, ning adto siya sa Gath, ning balik siya dito sa Jerusalem. And then next verse. And the king sent, gipatawag karon si Shimei sa hari.
and said unto him, Did I not make thee to swear by the Lord? Dili ba gipasaad ta ka diha sa Ginoo? And protested unto thee, saying, No, for a certain, di ba gisultian ta ka, nga sa adlaw nga ikaw mo gawas, ug mulakaw palayo, that thou shalt surely die? Kung kumugawas ka sa Jerusalem, di ba kiingnan ta ka nga sigurado jud mamatay ka? And thou said unto me, nangana si Solomon kay Shimei, ug ikaw nagsulti sa ako nga ang pulong nga akong nadunggan sa imo hari maayo? Di ba naatay kasabutan? Di ba naatay pak? Nga kung unsa ang ako ang gihatag nga boundary sa imuha, mo stay ka diha nga boundary lang o dili ka mo gawas. Kaysa adlaw nga mulapas ka sa boundary or mutabok ka, mamatay ka. Patyon ka na ako. Let us continue. Verse 43. Ang gingon ni Solomon sa iya, Why then hast thou not kept the oath of the Lord? Nanuwa ni mo gituman. Ang saad sa Ginoo, ang saad nimo sa Ginoo. Kay nagsaad man gud siya nga di siya mutabok. And the commandment that I have charged thee with, ug ang mando nga akong gihatag sa imuha. Verse 144. Ug dugang paani ang hari nagsulti kang Shimei, Thou knowest all the wickedness which thine heart is privy to. Giremind siya ni Solomon kung unsa ang dautan nga iyang gibuhat kaniadto. That thou didst to David my father, unsa ang dautan nga iyang gibuhat kaniadto sa iyang amahan nga si David. Unsa gani ang iyang gibuhat gani sa papa ni sa iyang gibuhat gani ni Shimei kang David? Gitunglo niya, gi-curse niya, gilabayan niya bato, no? Giingnan niya, thou bloody man! Mao na nga, hasang imong anak, waning sunod sa imo tungod kay ikaw, ingunani ka. Gitunglo niya ang hari. Niya, bawal biya na igsoon, kay anointed siya sa Ginoo. Dapat siya mamatay ato. Pero tanawa mga igsoon, gikaluyan siya ni David. David promised to him that he will not kill Shimei despite of unsa iyang gibuhat sa hari. Pero karon giremind siya ni King Solomon, nahinumdum ba ka, gikaluyan ka sa kong papa, nahinumdum ba ka unsa ka kadautan sa una, katong buhi pa akong amahan, kung giunsa nimo siya pagtugno. Dapat katupa lang nga panahon, mamatay na ka eh. Pero huwag ka namatay. Namatay na lang akong papa, buhay ka pa. Amen. Nga naman, nagsaad ang akong papa na dili ka patyon. Bisan ako, nagsaad ko sa imo, giingnan ko sa akong papa, dili ka na ako patyon. Pero giremind siya ni David, si Solomon, kung saan gibuhat ni Shimei. So nagbuhat si Solomon, paminaw, o kanang idea, butang mga igsoon, nga kung asa, ang gipromise ni David nga dili mamatay si Shimei, ma-break siya. Dili man pwede patyon ni Solomon si Shimei kay na may saad nga dili siya patyon. Karon, ang gibuhat ni Solomon dito niya giagi mga igsoon, pinaagi sa paghatag niya og kanang balaod. Kay si Shimei karon paminaw, mamatay siya kung supako niya ang balaod, mamatay siya sa iyang kaugalingon nga binuhatan. Dili siya patyon ni Solomon, pero mamatay siya in accordance sa iyang disobedience. Nagets ninyo? So karon,
The king said moreover to Shimei, Thou knowest all the wickedness which thine heart is privy to, that thou didst to David my father. Therefore the Lord shall return thy wickedness upon thine own head. Ang imong kadautan mubalik sa imong kagalingon nga ulo. Mamatay ka tungod sa imuhang binuhatan. Tanawa in verse number 45. And King Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before the Lord forever. And then verse number 46. So the king commanded Benaiah, the son of Jehoiada, which went out. So gisugo ni Solomon si Benaiah, gisin niya saan? Ningdool si Benaiah, nagkuha siya mga igsoon o kanang sundang, unya gidool unya gipatay si Shimei. The Bible says, and fell, which went out and fell upon him, that he died, and the kingdom was established in the hand of Solomon. Unsa ang moral lesson diri? Ang moral lesson diri mga igsoon is mo siya, the reason Shimei died because he crossed the line. You know, life is full of boundaries. Diri sa kalibutan, daghag mga boundaries. Ang government na siya boundaries. Ang home na siya mga boundaries. Even diri sa atong simbahan mga igsoon, nay mga boundaries gihatag gihimo ang Ginoo. Amen. Ang iyang pulong mga igsoon, paminaw, gidesign ni siya to give us, paminaw, to give us boundary. So unsa ang gihatag lang nga mando sa Ginoo para sa iyang mga anak? God expects His people to stay within that circle. Because when you cross, kung mutabok ka gikan sa mga mando sa Ginoo, something bad is going to happen to your life. Naay dautan nga mahitabo sa imong kinabuhi. So God wants you igsoon to walk in true freedom. Ang tinuod kagawasan sa kinabuhi kanang magkinabuhi ta within taliwala sa mga mando sa Ginoo. Sa adlaw nga matintal ta nga mugawas gikan sa mga kasuguan sa Dios, ang atong kinabuhi ma-endanger siya. We will be like Shimei nga sa diha nga ning tabok ning gawas sa line sa boundary gihatag ni Solomon sa iya, he was put to death. And no wonder the wages of sin is death. Why? Because what is sin? Sin is the transgression of the law. Ang sala mao'y paglapas sa balaod. 1 John chapter 4, please, in verse number 3. 1 John chapter 4, I think that's not the verse. Chapter 3. Verse 4. The Bible says, whosoever committed sin transgresseth also the law. Why? For sin is the transgression of the law. Basin ang uban niyo, wala kasabutan ng word transgression. Ang Bisaya aning transgression, ning lapas ka. God has set boundaries in our lives. You see, we need to remind ourselves, gikan na ta, gawas sa boundary sa Ginoo. Ning lapas ta, the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. The reason na layo kita diya sa presensya sa Ginoo, because ning lapas ta sa iyang balaod. But God has pardoned us. God gikaluy-an ta. And He gave His only begotten Son. And God saved us
when we repented of our sin and received Him in our hearts. Now that we are saved. Pareha kay Shimei, gikaluyan siya, gipasaylo siya, giluwas siya gikan sa kamatayon. Karon naay expectation ang hari sa iyaha nga karon nga giluwas na ka, karon nga gikaluyan na ka, karon nga gipasaylo na ka. I don't want you to cross the line. Build a house in Jerusalem and dwell there. Kaysa adlaw gani, ma-find out na ako, mugawas ka sa Jerusalem. Know this for certain, that you shall surely die. Igsoon sa expectation sa Ginoo sa tuwa. Karon nga luwas na ta, unsa ang mga linya, lines, boundaries nga gibutang sa Ginoo sa atong kinabuhi, diha lang ta sa sulod. Di ta mo gawas, or else our life will be in danger. Our spiritual life will die again. We lose the blessings of God kung kita mo gawas ta sa boundary nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Mao na sa giingon sa pulong sa Dios, a blessing if you obey. Panalanginan ka if you stay in the boundary. But if you disobey, curse will be upon you. Matunglo ka, mamatay ka sa imong kaugalingon nga binuhatan kung mugawas ka sa boundary. Amen? Manausa sa mga dapat nga ato ang i-pursue sa kinabuhi, isip mga katawan sa Dios, maging obedient jud dapat ta kanunay sa iyang mga mando. Why? Why God commanded us? Mga iso nga, dili ta mo cross, dili ta mo tabok, dili ta mo gawas sa boundary. Kay para na sa atuang safety. Para na sa imuhang protection. O para na sa imuhang kaayuhan. People do not want that. Nga naman, pareha sila kay Shimei nga gusto gyud nila mga igsoon nga sulayan og gawas. Musulay gyud sila supak. Gusto nila makita unsa gyud katinuod ang giingon sa hari. Higala sultihan ta mo. Everything the Lord told us to paminaw, told us. When we disobey His word, everything ngayang giingon sa tuwa. Kanabanong moanita sa tuang ginatanom, God, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. A curse if you disobey. Tanan nga giingon sa Ginoo, if you cross the line, kung mugawas ka, ang iyang gusto diyan lang ka sa sulod, pero kung mugawas ka, know this, matunglo ka. Sa imong kagalingon nga decision, sa imong kagalingon nga binuhatan. Know this, mamatay ka. Know this, nga anihon nimo unsa ang imong gitanong. You know what? Si Solomon ang nagpapatay kay Shimei, pero si Shimei namatay sa iyang kaugalingon nga kamot. Ganuman, gisupak niya ang kasabutan nila ni King Solomon. Kita sa mga Kristiyanon naatay kasabutan sa Diyos. You keep my commandments, I will bless you. You disobey my commands, I will curse you. And you will be cursed by your own deeds. Amen. Nag-gets ninyo? Mo na igsoon, tinguhaa kanunay sa imong kasing-kasing. Diha lang ka magpabilin sa sulod. Ayaw gawas. Ayaw gawas. Na mga boundaries gihatag ang Ginoo mahitungod sa tuang panamit. Ayaw gawas diya. Kung unsa ang iyang gisulti nga dapat mao'y suoton sa Kristiyanon, mao gyud dapat nang laang imong suoton. Be modest. Amen. Naay boundary gihatag ang Ginoo mga igsoon para sa mga ulitaw dalaga. Pag oras na, panahon na, right time na, hamtong na ka, pwede na ka mo suludan ang uyab-uyab,
pero na siya boundary, dili lang ka manguya bisag kinsa. Na standard ang Ginoo. Hello. Okay, the moment you cross the line, young people, paminawan, mga dalaga, mga tao diri, the moment you cross the line, anihon nimo ang imuhang gihimo nga decision. You will be in trouble in the future. Amen. Hello. Kung muabot ang panahon, paminaw, kamo, mga ulitaw dalaga, abot ang panahon, nga ikaw magkauyab na ka, o Kristohanon o Baptist. Paminaw, Kristohanon o Baptist. Dili Kristohanon nga Pentecostal. Dili Kristohanon nga Foursquare. Dili, that is crossing the line. Hello. Dili Kristohanon pero Sabadista. Hello. If you are a Baptist, you marry a Baptist. If you are a Baptist, ang imong uyab dapat Baptist. Hello. Amen? Pero kung muabot na ta sa ingon ana, or kamuday muabot na mo sa ingon ana, paminaw. Don't cross it. You know, naay mga boundaries gyapon sa mga mag-uyab. Amen ba? Why? In order to avoid fornication. Kung mulapas ka sa boundary gihatag sa Ginoo para sa mga mag-uyab, then know this for a certain that you will eat. Kauno nimo ang imong ginabuhat nimo. You will fall into sin, you will fall into temptation, and you will face shame for the rest of your life. Amen. So God said, don't cross the line. Don't cross the line. Stay ka diri. Amen ba? Na ay boundary gihatang Ginoo sa fellowship. If you are a Christian Baptist, di ka pwede maki-fellowship sa mga dili, mga luwas ng mga tao. That is crossing the line. Nasabtan niyo mga igsoon? Ang lesson gihatag sa Ginoo para sa tong tanan karon, don't cross the line. Stay. As long as naka within sa boundary, you are safe. Na kay kagawasan. Amen ba? Pero the moment mo gawas ka, kuyaw ang imong kinabuhi. Delikado ka. Walay protection sa gawas. Wala ang presensya sa Ginoo. Gawas sa iyang pulong. Kung mugawas ka sa iyang pulong, wala na ang presensya sa Ginoo maguban sa imo. You are on your own. Mo nang kung ikaw mag-suffer ka, in trouble ka diya, gawas sa iyang mga mando, kung sa gingon mga igala sa pulong sa Dios, katawan ka sa Ginoo. Kung maunsa ka, magka in trouble ka diya, mashamok imong kinabuhi, magubot ka, ang imong kinabuhi diya, gawas sa mga mando sa Ginoo. Why? Because you did not listen to His word and you refuse His instruction. Don't cross the line. Ang uban niyo diri ning cross ka sa line eh. Ang uban nato diri na ka diya sa edge. Gatanaw ka sa uban nga mga tao. Naibog ka sa ilaha. You want to try to step out. Og makiguban sa mga tao diya gawas sa mga mando sa Ginoo. That's exactly what happened to Dinah. Dili Diana. Dinah. In the Bible, the only daughter of Jacob. Ninggawas siya within sa boundary. Within, paminaw, sa line. Because she want to experience friendship dito mga igsoon sa Canaan. Pag-abot niya dito na ay gaatang sa iyahan. Isa kayo ito din? Hari sa
Kalimot ko. Hari siya ato nga dapita. Gikuha siya. Gihilabtan siya. Nawala ang iyang virginity. Why? She crossed the line. Amen ba? You don't want that to happen to you. Ayaw mo o gawas. Ayaw mo gawas sa mga mando sa Ginoo. Stay. Stay. Ayaw ninyo paminawa. Ang mga invitation is Satan. Stay. Do not entertain the world. Do not entertain the unbelievers. Do not entertain the devil. And be tempted to go out. Sa pulong sa Diyos, know this, mamatay ka sa gawas. Mamatay ka sa gawas. Naminaw ba mo? That's the message this morning, mga brothers and sisters. I hope natin nakatunan karong buntag. Na ba tayo nakatunan? Don't cross the line. Last verse and then magampo na ta. Ato ta sa Psalms chapter 119 and so on. Psalms 119. Tanawin niyo na mga isun sa Psalms chapter 119. Magbasa tayo verse 45. Tanawin niyo din sa screen. Psalms 119 verse 45. Tanawin niyo din. Ang giingon dinhi sa pulong sa Diyos, and I will walk at liberty, for I seek thy precepts. Church members, paminaw mo, you are free of danger, free of the snares of the devil, free from the attacks of Satan, if you stay inside the precepts of God. Kung magpabilin ka, kung diha lang ka maglakaw, kung sa maning precepts, pastor, mga tulumanon ba? Pulong sa Diyos. Kung maglakaw lang ka, diha lang ka pamina. Kung kani pulong ni sa Diyos, diha sa gawas, mga yawanon na nada, kalibutan, mga anak sa yawa, danger, nada, tanan. Walay safety da. Yung sa Bible, kung dinhi lang ka maglakaw, paminaw, dinhi lang ka maglakaw, sulod. Di ba na division? Kung dinhi lang ka maglakaw, sulod sa pulong sa Diyos. The Bible says, you are free from danger. You are free from the snares of Satan. You are free from destruction. Amen. Safe ka. Protektado ka. You are blessed kung dinhi ka maglakaw sa iyahang mga kasuguan. But the moment maibog ka, the moment nga di ka makahulat sa Ginoo, gusto jud ka musulay, gusto ka mutilaw, mugawas ka, kay ano man, bibo diha, watery places, murag Sodom and Gomorrah, gusto ka mugawas, know this, gingon sa Ginoo, mamatay ka. Remember, ang paglapas, paminaw, ang paglapas sa balaod, magbungag kamatayon. For the wages of sin is death. Because what is sin? Sin is the transgression of the law. Ayaw mong lapas sa balaod. Purpose, determine in your heart, I will stay inside the commandment of God. Sa akong kinabuhi. Yun na yung mga tanod, imak nila ang pulong sa Ginoo. Na ibang mga tao, di nila tuuhan ang pulong sa Ginoo. Na ibang mga tao, may ilang katawan ang pulong sa Ginoo. Pero kay balo ba mo, kung naay mahitabo sa ilaha, God will laugh at them. And God will say to them, unya karon, nakasulti na ka, nga tinuod ang akong gisulti sa imo. Amen ba? Christians, paminaw mo, dili ta magpalabaw sa atong kaugalingon sa pulong sa Diyos. Paniguro sa imong kinabuhi,
Keep yourself safe and away from danger. Amen. Young people, dalaga, mga ulitaw, tanan diri. Paminaw, daghan na sa inyo ha, parehan ninyo. Paminaw mo, daghan sa inyo ha, parehan ninyo, nahulog sa sala of fornication. I don't want that to happen in our church. Again. Stay within the law of God. Is your safety. Amen? Mga ladies, be modest at all times. Ayaw gawas. Kung saan na ito ipainom sa Ginoo sa tuwa, maura inom mo na ito. Dili na ta mag-inom og mga sobesa, mga tanduay. That is crossing the line. Amen ba? Idoko atong mga ulo, ipiyon atong mga mata. Idoko atong mga ulo, ipiyon atong mga mata. Generalize kayo ang ako ang preaching. Pero i-apply ninyo mga igsoon kung asa siya applicable sa imong kinabuhi. Dili na ako ma-name ang tanan nga mga examples about crossing the line, but you know exactly unsay buot pasabot ani sa Ginoo para sa imuha. Don't cross the line. Kay kung mutabok ka sa boundary, something bad is going to happen to your life. Naidautan mahitabo sa imuha. And God will not help you. Kay nga naman, gitagaan na taniya og mando og kondisyon. If you obey, a blessing. If you disobey, you will be cursed. Father in heaven, salamat sa mensahe. Salamat sa imong pulong. Salamat, Ginoo, sa mga pahinumdom. Salamat sa mga pahimangno. Salamat sa kaalam nga imuhang gihatag sa amoa. Father, I pray, move the invitation. Speak to your people. There may be that na mga members diri nga nanagid sila diha, Ginoo, sa edge. Nanagid sila diha sa tumoy. Nana sila diha sa gate, sa boundary. Gusto na sila mugawas, Ginoo. Gusto na sila, Lord God, mo try og kaning escape sa imuhang mando because they want to experience unsa ang kinabuhi gawas sa imuhang kabubuton. But Lord, ikaw ang nahibalo sa tanan. Ikaw ang nahibalo unsa kakuyaw ang maatubang namo sa among kinabuhi kung mugawas mi diha sa imong kasuguan. Lord, I pray nga tagaan nimo ang mga katawhan nimo dinhi o pagtuo sa imuhang pulong. Nga di nila, Lord, kinahanglan sulayan aron makita nila ang kalaot, ang kapait nga ma-experience nila kung mugawas sila sa imuhang kasuguan. Help your people to believe your word. Nga bisan wa pa nila natilawan ang kasakit, ang kapait, ang kagubot ug ang kasamok, ang kadaot sa kinabuhi. Gituuhan na nila, Lord, ang imuhang pulong. Ug ilahan ang gidetermine sa ilang kasing-kasing na sila magpabilin diya sulod sa imuhang kasuguan. Because we understand right now na sa adlaw nga mugawas mi, our life is in danger. We don't have your protection. We don't have your presence. And we are in the hands and under the attacks of our enemy. Lord, please protect your people from impending danger. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog mga higala. Kaya mo sa unang abuhato na to ron, magpasalamat ta sa Ginoo nga gikaluy-an ta niya. Kay sa sugod pa biha no, kaniadto biha no, ning gawas sa biya ta sa balaod sa Ginoo. We all have sinned. Mao na nalayo ta sa Ginoo. Ang dapat maangko nato ron kay silot sa tuwang sala. Maimperno na dapat na ninyo tanan karon. Pero gikaluy-an ta sa Ginoo. Imbis silutan ta, gitagaan ta niya grasya. Gigrasyahan ta sa Diyos. Gipakamatyan ta
sa iyang buktong anak. Gibayran sa iyang buktong anak ang atong mga sala. Unya katong panahon nga nagduol ta sa Ginoo ug nagpaubos ta sa atong kaugalingon sa iyang atubangan ug nangayo ta sa Ginoo pasaylo, naghinulsod ta sa atong sala ug nagdawat ta kay Kristo. Gipasaylo ta sa Ginoo ato. Gilimpyuhan niya atong kinabuhi o giluwas ta niya. Karon na siya expectation sa atoa. Karon nga gitagaan na tagkaluwasan. God expects you nga magpabilin ka diha taliwala sa iyahang mga kasuguan. Ang gusto sa Ginoo sa mga maigsoon, ayaw tabok sa iyang mga mando. Ayaw tabok sa boundary, ayaw tabok sa linya. Don't cross the line. Kay kung mutabok ka, maguba ang imong kinabuhi. Maguba ang imong kaugmaon. Maguba ang imong trabaho. Maguba ang imong karir. Maguba ang imuhang Christian life. Maguba ang imong relasyon. Everything that God has given you will be destroyed because you crossed the line. Will you determine in your heart? Nga bisan grabe ang panahon karon, some of us nagliso naata karon sa pagsulay, gipuga tag maayo sa Ginoo, and maybe ang uban nga mga Kristiyano karon higala natintag sila mugawas sa kabubuton sa Ginoo, mugawas sila sa mga kasuguan sa Ginoo. Ikaw nga nakadungog sa pulong sa Dios karon, ayaw gyud katintal og gawas, ayaw gyud pabilin lang, gisulayan lang ka sa Ginoo. Ang uban nato di ginatintal sa yawa, ginatintal ta sa mga unbelievers. Don't cross the line. Pareha kay Shimei. Kay mahimong kuyaw ang imuhang kinabuhi kung mutabok ka. Safe ka basta naalang ka diha within sa mga mando sa Ginoo. Will you determine in your heart today, I will not cross the line. I will stay in the will of God. Kung gusto ka na mga igsoon, mag-determine sa imong kinabuhi, I encourage you, gawas sa imuhang lingkuranan, pag-anhi dinhi sa altar. No? This altar is a place na kita mo makikisurya ta diha sa Ginoo.